Okay, so, labanan sa Mactan. Sigurado pamilyar na kayo dyan, di ba? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na yung kwentong alam nating lahat, hindi pala kompleto? Na ang pinakamahalagang bahagi ng tagumpay, hindi lang yung basta tapang, kundi isang napakatalinong plano na, sa totoo lang, nagpanalo sa laban bago pa man ito magsimula. Isipin nyo to, sa isang panig, merong tayong superpower ng ika-labing-anim na siglo, kumpleto sa lahat ng latest tech sa digmaan. Sa kabilang banda naman, isang grupo lang ng mga mandirigma mula sa isang maliit na isla. Sa unang tingin, parang alam mo na agad kung sino ang dehado, no? So, ang tanong, sino ang mananalo? Kung equipment at numbers lang ang pag-uusapan, parang malinaw na kung sino, di ba? Pero alam nyo, sa totoong digmaan, hindi laging ganun kasimple ang kwento. Yung sagot dito, baka magulat pa kayo. Para masagot yan, kailangan muna nating maintindihan kung gaano ba talaga kalaki ang hamon na kinaharap ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga tauhan. Grabe yung advantage ng mga Espanyol sa gamit, no? Imagine, may mga kanyon sila na kayang-kayang bumaril mula sa sobrang layo. Tapos yung mga sundalo nila, balot sa bakal na armor, halos hindi tinatablan. May dala pa silang crossbows at muskets. Sa paningin ng mga taga-isla noon, ito'y parang mahika na, parang galing sa ibang mundo. At dito mismo nagkamali si Magellan. Dahil sa sobrang kumpiyansa niya, o baka sabihin nating kayabangan, minaliit niya yung kalaban niya. At yan ang isang pagkakamaling magiging critical. Kasi yung buong game plan nila nakadepende lang sa isang bagay. Ang mailapit yung mga barko nila sa dalampasigan. Pag nagawa nila yon, uulanan na lang nila ng bala ng kanyon yung mga mandirigma. Simple lang, pero napaka-epektibo, kung gagana. At ayun na nga, hindi ito gumana. Kasi dito napapasok yung tagiging henyo ni Lapu-Lapu. Alam niyang suntok sa buwan na tapatan ng teknolohiya ng mga Espanyol. So imbes na labanan yung kalakasan nila, binago niya ang buong larangan ng digmaan at ginamit ang kalikasan mismo para atakyuhin yung kahinaan nila. Yan yung problemang kailangan niyang lutasin. Paano nga ba? Kung harapan kayo, sigurado talo ka. Kaya kailangan mo ng ibang diskarte. Kailangan mong baguhin ang rules of the game. At dito na pumasok yung napakatalinong solusyon niya, ang tinatawag na estratehiya ng low tide. Ang plano niya, simple lang pero brilliant. Gagamitin niya ang dagat mismo bilang kanyang alas. Kasi ito yung sikreto Kabisado ni Lapu-Lapu yung teritoryo niya. Alam na alam niya na kapag bumaba yung tubig, yung dagat, nagiging isang higanteng bitag. Isang natural na pader na hindi inaasahan ng mga dayuhan. So ayun, ito na yung plano, ang perpektong bitag. Tingnan natin yung mga hakbang. Step 1, akitin mo sila sa tamang lugar. Step 2, timing is everything. Hintayin ang pinakamababang low tide. Step 3, dahil dyan, yung mga barko nila sobrang layo na. Walang silbi yung mga kanyon. And step 4, yung pinakamalupit, pilitin silang maglakad sa isang nakakapagod at mahabang daan. Ngayong nailatag na yung plano, tingnan natin yung actual execution. Dumating si Magellan sobrang kampante sa sarili. Pero di niya alam na naglalakad na pala siya, diretso sa isang patibong. Gaano kalayo? Mahigit 300 yarda. Grabe. Para magka-idea kayo, parang haba yan ng 3 football fields. Yan yung layo na kailangan nilang lakarin mula sa barko nila para lang makarating sa dalampasigan. At hindi lang yan basta-bastang paglalakad Isipin mo, lumulusong sila sa tubig na hanggang duhod, naglalakad sa ibabaw ng matutulis na bato at korales, tapos bit-bit pa nila yung 60 pounds na bigat ng armor nila. Pagod na sila bago pa man magsimula yung laban. At dito natin makikita kung paano binaliktad ng plano ni Lapu-Lapu yung buong sitwasyon. Yung dapat sanang advantage ng mga Espanyol, yung armor nila, biglang naging pinakamalaking pabigat, habang yung mga taga-Mactan, sariwa, maliksi, at nasa sarili nilang teritoryo. At yung mga mandirigma, napakatalino ng ginawa nila. Ginamit nila yung bilis at kaalaman nila sa lugar. Alam nilang yung mga binti ng mga Espanyol, yun yung hindi protektado ng armor. So doon nila tinutok lahat ng atake. Isang napakatalinong counter tactic. So, sa harap ng ganitong matalinong estratehiya, ano kanya ang naging resulta? At ano ang iniwan nitong pamana sa ating asaysayan? Ang resulta?
Isang malaking pagkatalo para sa mga Espanyol. Hindi ito tsamba. Ito ang resulta ng isang superior na estratehiya. Bawat parte ng plano ni Lapu-Lapu gumana ng perpekto. At humantong ito sa isang malinaw at hindi matatawarang tagumpay. At ito yung mahalagang takeaway. Si Lapu-Lapu ay hindi lang isang simbolo ng tapang o paglaban. Isa siyang master tactician. Isang leader na ginamit ang talino, hindi lang purong lakas para ipagtanggol ang kanyang mga tao. Kaya naman, ang kwento ng Mactanlan ay isang napakahalagang paalala na sa digmaan at kahit sa buhay, yung pinakamatalinong isip, madalas mas makapangyarihan pa yan kesa sa pinakamatalim na espada. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Ang kasaysayan ba natin ay hinuhubog ng pinakamalakas na sandata o ng pinakamatalinong plano? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.